mapatunayan kung talagang tayo po ay naglalove sa Kanya. Kung tayo po ay umahal po natin ang ating Panginoon. Isa po sa testimony ko po, mga kapatid kong minamahal, kanina po ay sa introduction, natouch din po yung aking heart sapagkat yung family po ng Rosca family ay halos kompleto na. Talaga namang yung pagpapala ng ating Panginoon, yung grace ng ating Panginoon ay talagang kahit saan dako na po sa pamilya po natin, inuuna po niya. At glad din po ako na sabihin na ang aking pamilya po ay inabot na ang ating Panginoon. So sa umagang ito, nais ko po na atin pong basahin ang sulat po sa Bible. Noong panahon po ng Acts ay napakatindi ng kanilang pagbibigay. Babasahin po natin ang Acts ay sila po ay nagbibenta ng kanilang mga ari-arian para po itong vital church sa tinatawag po na pinangunahan po ng mga unang mananampalataya ay magpatuloy, kaya hanggang ngayon po ay nagtutuloy ang church because of giving. Kaparty po ng pagpapatuloy po ng church dahil po mayroon pong nagbigay. So gusto ko pong basahin sa aklat po ng Acts chapter 5. Ang sabi po rito, now a man named Ananias, pansinin po natin mga kapatid, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife full of knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you have received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. So dito po ay mayroon din pong gumaya sa pagbibigay. Yung pagbibigay po ng unang panahon po ay matindi na. Sabi ko nga po, they shared their possession para po magkaisa po sila. At ang isa po sa nakita ko po rito ay napakaraming pong mananampalataya ang tumatanggap because of this giving. So dito po mga kapatid ay maaring si Ananias, a believer who received the Holy Spirit, dito po sa pagkakataon po nito ay nag-tempt po siya nung siya po ay nagbenta ng kanyang ari-arian. Kaya nga po sa ating pagbibigay, minsan po ay mayroon din pong temptation. Amen po ba? Ibibigay mo na nga lang, minsan may maalala ka pa. Minsan ay mayroon pang pinapasok sa ating isipan. Ay, mayroon pala akong babayaran. Bibili pala ako ng panggalas. O kaya para sa akin naman, minsan niisip po natin yung ating sarili. That is good, pero much better. Pero hindi po lahat totally binigay ang kanilang dapat po na ibinigay. At ang nakita ko po ay gusto po lang nilang makilala sa kanilang pagbibigay. At yung pong bagay po na yon ay I believe hindi po tama. Pagbibigay ka lang para makilala ka, that's wrong. Amen po ba? Amen. Ang tunay na pagbibigay is a worship to God. Amen po ba? Hindi ka dapat nagmamayabang. Kung hindi ang tunay na pagbibigay, ay pasasalamat po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat binigyan po tayo ng, sabi nga po kanina sa kanta, saving grace. Amen po ba? Yung grace po na yon ay hindi po natatapos. Kaya nga mayroon po tayong life unto the full. Amen po ba? So if you believe in your heart, today, mga kapatid kong minamahal, na ang Diyos, pag tayo po ay nagbigay, Bible. Pagka tayo po ay nagyayabang sa ating pagbibigay, para tayong mga ulap, mahangin na wala pong dalang ulan. So sa pagkakataong ito, gusto ko pong tayo po ay manalangin at kausapin po muna natin ang ating Panginoon before we give, so that we can give
yung karapat-dapat po sa ating Panginoon. Okay po ba yun, mga kapatid? Panginoon, salamat po dahil ginather mo po ang iyong mga anak. At part po ng worship ay ang pagbibigay, Lord God. Ang nais po namin, Panginoon, ay tunghayan mo po ang bawat puso ng aking mga kapatid. Bawat isa po sa amin, Panginoon. Dahil daw in giving, nakita po natin from the word na binasa po ni Pastor Charlie ay maraming kaluluwa yung naabot. Jesus gave, that's why we're here. Amen. Kaya napakasarap po na maunawaan na hindi dahil guwapo ka, hindi dahil maganda ka, hindi dahil cute ka, hindi dahil matalino ka, o malakas ka, hindi dahil grabe yung pag-ibig natin. Sige po, sabi ko natin dahil sa grabe yung pag-ibig ng Panginoon, mahal na mahal niya po yung mga bata. Kaya wag po kayong mag-alala kung naka-endorse yung inyong mga children doon sa church. Sapagkat, just like us, they are now enjoying their time with the Lord. At mamaya po, after nung kanilang time with the Lord, the Children's Day, ng Children's Ministry, they will be having a McDonald's party. Kaya kung gusto nyo ng spaghetti, di ba na lang kayo doon? Pero di ba mas gusto nyo yung bread from heaven? Di ba? Kaya we will say, ang nakatutuwa po, sabi ko nga po sa inyo, ang church that we have, kasama kapiling po natin ngayon, ay church that has been used by God para po sa aming mga kapatid. At nandito po yung family na nandito sa Philippines. Kami rin po ay kabahagi na ng salvation ng ating Panginoon. Galing po sila, ang church po ay Jesus the Healer Filipino Church. And according to my brother Lito, even if it's called Jesus the Healer Filipino Church, everybody is welcome. Amen. Katulad din po ng nauunawaan natin, everybody is welcome sa church ng ating Panginoon. At kasama din po ng ating pastor that will gonna be speaking the Word of God, the message of God po sa umagang ito, ang ilang pong kapatiran from the church. Sabi ko nga po, kung Jesus Rock of Zion tayo, meron tayong kapatid, meron po tayong kapuso from Jesus the Healer Church na naka-base po sa New Jersey, Jersey City sa New Jersey. Ayan po. And I understand, meron din pong my youngest brother sharing, meron kayong vision or rather, ewan ko kung natupad na, okay, church in Wayne. Ayan, okay po. And in another place? O, nandyan na. Ayun. Alam niyo po, kaya ko sinishare yun kasi nagpipray din po kami for a bigger place. Amen. Yung hindi na kailangan ng place na ito para magkasya-kasya kami. Hindi, a bigger place. Actually, ang vision po ng Jesus Rock of Zion is a holistic place where hindi lamang Sunday worship ang maganap, kung hindi a holistic place where people coming to know the Lord will also be discipled and developed holistically by faith in our Lord Jesus Christ. Kaya po, sabi ko, siguro pwede tayong maambunan ng pagpapala ng church na ito. Siguro, mamaya po, baka pwede rin i-share ni Pastor Manny of how they were able to have another church in Wayne. Bahala po ang Panginoon. Pero, suffice po na nandito, makakatuwa po na nandito, na-meet ko po kanina, ang sabi ko nandito yung Alfonso family. Sige po, salamat po.
Sister Lenny. Yan. Tapos po nandito rin po na, na-miss ko rin nga po kanina dahil umakyat na sila kagad ang mag-asawang Lucas.